Nasa original server na ang pinalakas na Obsidia at Hayabusa. Nandito na rin ang na-nerf at mas pinabagal na Atlas. Pati na rin yung na-adjust na Hanzo. Kung ginagamit mo rin ang item na ito, dapat malaman mo ang patch na ito. Dahil applied na ang mga patch na ito, pag-uusapan natin kung paano ito makakaapekto sa ating game. Umpisahan muna natin sa nabuff na hero. Nandiyan etong si Obsidia. Dinagdagan ang kanyang attack speed growth from 1% to 1.5%. Habang nadadagdagan siya ng level, mas nabilis ang attack speed. Kapag inaatake niya rin ang Torre, nakakagain na rin siya ng 2 bone energy. Dati kasi hindi ka magkakastack kapag Torre yung inaatake mo. May bagong effect naman ang kanyang ultimate. Kapag nag-ulti ka, makakagain ka ng shield. Kapag mas marami ang bone shards mo, yung stack ng passive mo, mas malaki ang shield na makukuha mo kapag nag-ultimate ka. Bilang kapalit naman ng lahat na ito, tinanggal na nila yung magkakaroon ka ng 30% attack speed kapag may tinamaan ka ng ultimate. Tingnan mo naman kung gaano kakapal ang kanyang shield kapag pinagsabay niya ang ultimate at Aegis. Dahil sa patch na ito, nadagdagan ang kanyang early game to mid game capability. Sama mo pa yung kanyang survivability. Next natin ay etong si Hayabusa. Dinagdagan ang base damage at late game damage ng kanyang skill 1. Mas madali na rin patamain ang kanyang skill 2 dahil mas pinalaki ang hitbox. Ibig sabihin kahit hindi perfect ang pagkatutok ng skill 2 mo, mas malaki na ang chance na tatama ito sa kalaban. Pero bahagyang na-nerf ang kanyang ultimate. Binawasan ang attack damage ng ultimate niya. Tapos na-nerf din ang extra damage niya sa late game kapag may marka ang kalaban. Ibig sabihin nito ang gusto nilang mangyari dito kay Hayabusa ay maging hindi siya dependent sa kanyang ultimate kapag late game na. At maging malakas ang kanyang damage kapag siya ay nag-in-out lang sa clash gamit ang skill 2, skill 1 at basic attack. Sa mga na-nerf na hero naman tayo, una na dyan etong si Atlas. Binawasan ang movement speed boost ng kanyang skill 2 from 40% to 30% na lamang. Dinagdagan din ang cooldown ng kanyang skill 2. Medyo mas mahirap nang manghuli dito kay Atlas at medyo mas mabagal na siya sa mapa. Pero feeling ko, pasok pa rin siya sa meta. Kasi makunat pa rin to guys. Hindi naman nabawasan yung attributes niya. Next natin ay ang hero na lagi nang nababan sa rank game. Etong si Hanzo, na-adjust siya. Dahil nga napakarami nang gumagamit ng tank Hanzo, ang heal na makukuha ni Hanzo gamit ang kanyang skill 1, naka-ultimate man o hindi, ay mas mababa na kung mababa rin ang iyong physical attack. Hindi na ito tulad ng dati na naka-base sa percentage ng iyong HP. So ngayon meron na siyang base heal kapag siya ay gumamit ng skill 1. Tapos mas lalaki ang heal mo kapag mas malaki ang iyong physical attack. Ganun din yung ginawa nilang mechanics dito sa kanyang ultimate. Talagang na-nerf na yung tank Hanzo. At hindi lang yan, dahil pati yung Thunderbolt nadamay dahil dito. Kung dati marksman at mage lang, ang limited ang epekto ng Thunderbolt, ngayon kapag assassin ang main role ng hero mo, 50% na lang din ang attributes na makukuha mo sa passive ng item na to. Ibig sabihin kapag may 10 stacks ka ng Thunderbolt, parang 5 lang ang stacks mo. So grabe, nerf talaga to para kay Hanzo. At sa iba pang hero na assassin ang main role. So ayan, nasa original server na ang lahat ng binanggit ko. Ikaw, ano ang masabi mo dito? Yun lang muna for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.